Hey guys, for today's video guys, today is church day. Kaya guys, samahan niyo ako, let's go. Ito pala guys, usher kami ni Brother Carnel. At kahit nasa labas kami, hindi namin inayaan na hindi magpuri sa ating Panginoon. At dito nga pala ang ating worship song. Sarap magpuri sa ating Panginoon. Thank you Jesus for this life. Kaya kapatid, ialay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Hindi pa uli ang lahat kapatid. So yan po ay mababasa po natin sa book po ng John chapter 19. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scriptures might be fulfilled, said, I thirst. So, ang nagsabi po niya na isang ating pong kwento, now, a vessel full of sour wine was setting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. The last verse, so when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So Jesus came to earth not to judge, but to save the lost. Amen po ba? Yan po ay kaganapan ng messianic prophecy. Amen? Yung items na yan, makikita po natin sa aklat po ng Psalms chapter 69 verse 21 na sabi po niya dito, they also gave me gall for my food and for my thirst. Ito na ang ating pong Panginoon Jesus, yung tinutukoy po dito. And for my thirst, they gave me vinegar to drink. Diba sabi po dun sa ating pong binasa, so na kung saan nakikita bunch of hyssop, dip in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning. Kasi yan po yung eto na po yung dadaan para na po eto na po yung start ng Exodus ng mga Israelita. Kasalanan po natin. Okay, so Jesus tasted the sourness, yung asin nung pinainom sa kanya. Diba? Imbis na tubig yung ibinigay, ang nakita kasi yung sour wine eh. Tapos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Okay? Lamang ng ating pong Panginoon Kristo at yan po ay ang kanyang kagandahang loob po sa atin. Kaya nga niya ibinigay, nasabi nga po ni Brother Rodel kanina, John 3:16, pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Na kung saan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay maliligtas. Natin ang ating pong Panginoon Jesus, instantly may kaligtasan ka na. Bakit kaya good works? Kasi nga, dyan ka na nababago. Amen ba? Hindi mo, kasi may isang mathematical equation pa na kung saan makikita po natin, kailangan daw ng faith in God and then good works ang equals non salvation.
Hindi po. Dapat maging maliwanag po sa atin na kung saan nung tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, andun na agad ang salvation, and then good works follows. Anong sabi po niya doon? Let your will be done. Choice din po kasi yun ng ating po Panginoon Kristo na talagang inalay po niya ang kanyang buhay para po sa atin. Sour wine, hindi pag spirit.